Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipaglaman ang ating pong may kapal. Manabukan ng buhay, anak na siya na dinaan, Espiritu ating tanglan. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating pong may kapal. Manabukan ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating tanglan. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating pong may kapal. Ang manabukan ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating tanglan. Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na poong mahal, nalupig ang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa ay sumilay. Purihin at ipagdangal ang ating pong may kapal. Ang manabukan ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating
Sa kahoy ng krus na banal ni Jesus na pong mahal, nalupigang kamatayan, at sa muling pagkabuhay ang pag-asa'y sumilay. Purihin at ipagdangan ang ating pong may kapal. Ang manabukan ng buhay, anak na siya nating daan, Espiritu ating tanglaw. Ama naming makapangyarihan, alalahanin mo ang iyong awa at pagmamahal, at sa iyong paglingap, gawin mong banal kaming lahat, na siyang dahilan kaya't dugo mo'y dumanak mula sa iyong nagpakasakit na anak, upang pagsaluhin kami sa piging ng pagkabuhay na kanyang itinatag, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain. Mababantog siya at dadakilain. Marami ang nagitla nang siya'y makita. Dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang. Pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di na balita kahit na kailan. At mauunawa ang di pa narinig ni numan. Sagot ng mga tao. Sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahihintulutan ito ng Panginoon? kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang natanim sa tuyong lupa. Walang katanian o kagandahang makatakaw pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kaniya. Hindi natin siya pinansin. Para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan, kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan, at itinalangin sila'y patawarin. ang salita ng Diyos ay lingapin.
Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. O magpakatatag ang mga nilikha. Lahat ng sapuon ay nagtitiwala. Ama, sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking buhay. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin. Ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok. Siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at nakilala nang pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, Hindi ba isa ka sa mga alagad ng tao yan? Hindi. Paginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Samantala, si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang itinuturo. Sumugot si Jesus. Kayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanangin ninyo'y ang mga nakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinasabi ko. pagkasabi nito, siya'y sinampal ng isa sa mga bantay na naroroon. Bakit mo sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote? Kung nagsalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal? Si Jesus na nakagapos pa noon ay ipinadala ni Anas kay Caifas, ang pinakapunong saserdote. Samantala, naroon pa rin si Pedro at nagpapainit. Siya'y tinanong nila, Hindi ba talaga kaninang tao yan? Hindi. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak na lalaking tinagpasan niya ng tainga. Hindi ba ito ang nakita kong kasama ni Jesus sa alamanan? muling itinanggi ito ni Pedro, siya namang pagtilaok ng manok. Mula sa bahay ni Caifas, si Jesus ay dinala nila sa palasyo ng gobernador.
Umaga na noon, hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila'y huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Sumagot sila, Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo. Dalhin niyo siya at hatulan ayon sa inyong kautusan. Wala po kaming kapangyarihan humatol na kamatayan ng limahan. nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkamatay. Si Pilato'y pumasok uli sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari. Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat akong magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Pasko. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Sumigaw sila. Huwag siya, kundi si Barabas. si Barabas ay isang tulisan, kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong kay Jesus. At sinuotan siya ng balabal na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. At si Jesus ay pinagsasampal. Lumabas uli si Pilato at sinabi sa kanila, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balabal na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, Narito ang tao. pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng tay, sila'y sumigaw. Ibango siya sa krus! Ibango sa krus! Sinabi ni Pilato, Kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya. Sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos. lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga saan ka ba? Balit hindi tumugon si Jesus, kaya sinabi ni Pilato, Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na maaari kitang palayain o ipapako sa krus? at sumagot si Jesus. Kaya mo lamang magagawa iyan ay sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ang kasalanan na nagdala sa akin dito. Nang marinig ito ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao. Kapag pinalaya mo ang tao yan, hindi ka kaibigan ni Cesar. Sino man nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa kuman sa dakong ang plataporma.
Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon ng paghahanda sa Paskwa, mag-iikalabing-2 na ng tanghali, sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, Narito ang inyong hari. Sumigaw sila. Patayin siya! Patayin siya! Ipako sa krus! Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? Sumagot ang mga punong saserdote. Wala kaming hari kundi ang Cesar! Kaya't si Jesus ay binigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagi dako ng bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ay pinako sa krus kasama ng 2 pa, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus, si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, Huwag niyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng tao ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang maipako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinaghati-hatian ng 4. Kinuha rin nila ang kanyang tunika. Ito'y walang tahi at hinabi ng buong mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal. Huwag natin punitin ito. Magsapalala lang tayo para malaman kung kanino ito mauwi. nangyari ito upang matupad ang isinaad ng kasulatan. Pinaghati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kaniyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi naman niya sa kanyang alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon, si Maria ay pinatira ng alagad na si Juan sa kaniyang bahay. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, Naganap na. iniyuko ni Jesus ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. magsitayo na po. Nooy araw ng paghanda at ayaw ng Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw na iyon. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti na mga ipinako sa krus at alisin doon ang bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng tabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makitang patay na siya, hindi nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ang sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus. Aloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kaniyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala.
Nangyari ang mga ito upang matupad ang kasulatan. Walang mababali isa man sa kaniyang mga boto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Pagkatapos nito, si Jesus na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang Jesus. Si Jose ay isang alagad ni Jesus, takot ng mga Hudyo, at pinahintulutan siya ni Pilato. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe. Nagsadya kay Jesus. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at nilagyan ng pabango habang binabalot sa kayong lino, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sa pinagpakuan kay Jesus ay may isang halamanan, at dito'y may isang bagong libingang hindi pa napaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghanda ng mga Hudyo, at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maaari na pong magsiupo at makinig sa homilya. Sa mga sandaling ito, mga magulang at mga kapatid, tayo ay iniimbitahan ng Ebanghelyo na muli ating pagnilay-nilayan ang pagpapakasakit na ito at pag-aalay ng buhay ng ating Panginoon. Bagamat ito ay pananariwa na lamang, ngunit ang mensahe, ang mga salita ng Diyos na ating narinig ay magbunsod nawa sa ating lahat ng mas maalab, ng mas totoo, at mas buong paglilingkod at pagbibigay ng sarili para sa misyon. Tayong lahat, makalipas ang ilang mga oras o araw, ay muling babalik sa ating mga kanya-kanyang lugar na pinaglilingkuran. Baunin nawa natin ang napakalaking paalalang ito sa ating lahat. Ang pagpapaalala na ang Diyos na siyang pag-ibig, na ang Diyos na pinagmula ng lahat ng uri ng pagmamalasakit at paglilingkuran, ang siyang Diyos na dapat makita sa atin ng mundo araw-araw. Ave Maria Purissima, Sintikado sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod ang lahat. Para sa banal na simbahan. Idalangin natin ang banal na sambayanan ng Diyos sa buong daigdig upang pagkalooban ng kapayapaan at pagkupkup, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanib nito sa sansinukob, at upang tayo ay bigyan ng pamumuhay na matiwasay upang tayo'y makasamba sa Diyos Amang makapangyarihan. Ama naming makapangyarihan, sa katauhan ng anak mong si Kristo, ipinahayag mo ang iyong kadakilaan sa lahat ng mga tao. Lingapin mo ang iyong mga ginawa dahil sa pag-ibig upang ang iyong sambayanang laganap sa buong daigdig ay mamalaging matatag sa pananampalatayang iyong bigay para sambahin ang banal mong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mahal na patriarka. Idalangin natin ang ating patriarka, Juan Almario,
na hinirang ng Diyos sa hanay ng mga tagapangasiwa upang kanyang bigyan ng mabuting kalusugan at mahabang buhay para sa kapakanan ng kanyang banal na sambayanang ipinagkatiwala para paglingkuran. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan umiiral ang sanlibutan. Paunlakan mo ang aming kahilingan na iyong lingapin si Patriarka Juan Almario na iyong hinirang para kami pangwisaan upang sambayan ng Kristiyano ay iyong pinamumunuan ay mapamahalaan niya ng may kaunlaran. Sa pananampalataya at gawang kabutihang iyong inaasahan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. para sa kaparian at mga kaanib ng simbahan. Idalangin natin ang ating Chancellor, ang punong Arsobispo Juan Norman. Gayon din ang ibang Arsobispo, mga Obispo at katuwang na Obispo, mga pari at diakono at ang tanang kabilang sa sambayan ng Kristiyano. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay nagpapabanal at nagtataguyod sa buong simbahan. Dinggin mo ang aming pagluhog para sa iyong mga tagapaglingkod upang mapaglingkuran kang matapat sa tulong ng iyong kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Diyos Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga taong inihahanda sa pagbibinyag. Idalangin natin ang mga inihanda para sa pagbibinyag na ang kanilang kalooban ay makatugon sa pagtawag ng Diyos upang sa tubig ng binyag sila ay muling maisilang sa ikapagpapatawad ng kasalanan sa ipagkakamit ng pakikisalo kay Jesus na poong mahal. Ama naming makapangyarihan, lagi mong pinauunlad ang sambayanan sa pagkakaroon ng karagdagang kabilang. Sa pananampalataya at pagkaunawa ay magkaroon nawa ng pag-unlad ang aming mga inihahanda sa pagbibinyag upang sa muli nilang pagsilang bilang binyagan, sila'y mapabilang sa mga kaanib ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa pagkakaisa ng mga Kristiyano. Idalangin natin ating mga kapatid na pawang kay Kristo na nanalig upang marapatin ng Diyos na sila'y tipunin at lingapin sa isa niyang sambayanan. Ama naming makapangyarihan, tinitipon mo ang mga nawalay at tinatangkilik mo ang mga nagkakatipon sa iyong sambayanan. Lingapin mo ang mga kabilang sa kawan ng iyong anak na sa iyo'y itinalaga sa buklod ng iisang binyag upang sila'y magkabuklod sa buong pananalig at sila'y magkapisan sa buklod ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga Hudyo. Idalangin natin ang mga Hudyo na unang pinagpayagan ng Diyos upang ipagkaloob niya pag-ibig sa kanyang ngalan. Sila ay umunlad sa pagiging matapat sa kanyang tipan. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mo ang iyong mga pangako kay Abraham at sa tanang sa kanya ay sumilang. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan upang ang mga tao na iyong unang hinirang ay pagindapating sumapit sa kaganapan ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga di sumasampalataya kay Kristo. Idalangin natin ang tanang hindi pa sumasampalataya kay Kristo upang tawakin nila ang landas ng kaligtasan na nililiwanagan ng Espiritu Santo. Ama naming makapangyarihan,
Gawin mong ang mga hindi panananalig sa iyong anak ay makatuklas sa katotohanan sa pamumuhay nilang wagas. At kaming sa pag-ibig mo ay laging umuunlad sa pagmamalasakit sa tanang sa iyo'y humahanap, ay maging mga saksing mapapaniwalaan ng iyong dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Idalangin natin ang hindi sumasampalataya sa Diyos upang pakindapatan sa Kanya'y makatulog sa paniniwalang wagas na kanila'y sumusunod. Ama naming makapangyarihan, nilikha mo ang lahat ng mga tao upang lagi kang hanapin at pag natagpuan kay masiyahang walang maliw. Ipagkaloob mong kahit may mga di ka nais-nais na balakid, mabanaagan pa rin ng tanan ang mga pahiwatig ng iyong pag-ibig at matanggap nila ang mga gawang kabutihan ng mga sumasampalataya bilang kaakit-akit na katibayan na ikaw ang Diyos na totoo at amang aming pinanggagalingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa nanungkulan sa pamahalaan. Idalangin natin ang mga may tungkuling maglingkod sa bayan at umuugit sa ating pamahalaan upang ang kalooban nila ay itaguyod ng amang may kapal alinsunod sa kanyang kinalulugdan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at kalayaan ng tanan. Ama naming makapangyarihan, nasa iyong kamay ang adhika at karapatan ng tanan. Tunghayan mo ang mga umuugid sa aming pamahalaan upang sumagana ang tanan sa sanlibutan sa ikapagkakamit ng kapayapaan at ikapananatili ng kalayaan na ikaw ay sambahin alinsunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Para sa may mga tanging pangangailangan. Idalangin natin na ang sanlibutan ay maibsan ng tanang katiwalian. Ang mga karamdaman ay malunasan, ang kagutuman ay maparam. Ang nasa piitan ay lumayang tuluyan. Ang naaapi ay mahango sa kawalang katarungan. Ang naglalakbay ay malulhating sumapit sa paroroonan. Ang nasa ibang bansa ay makauwi sa kanilang bayan. Ang may sakit ay magkamit ng kagalingan. At ang nag-aagaw buhay ay matiwasay na mahimlay. Ama naming makapangyarihan, binubuhay mo ng loob ang mga nasa kapighatian. Pinatatatag mo ang mga may mabigat na pinapasan. Paunlakan mo ang mga kahilingan ng mga dumaraing dahil sa maraming mga pinagtitiisan, upang bawat nasa kagipitan ay magkamit ng kasiyahang madama ang iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng batahalang aral, ay lakas loob nating ipahayag ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kimidya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasala at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panalangin pagkapakinabang. Ama naming mapagmahal, pinapakinabangan mo kami sa banal na pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Panatilihin mo sa amin ang ginanap ng iyong dakilang pag-ibig upang kami makapamuhay ng matapat sa pakikisalo sa dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
ay magtiwala. Pag-ibig ang madarama at ang isip mo'y muling tatalima. Iginhawa at sa kalina ng mundo, ika'y muling makakasama ko. Minsan ang nadaramay, wala nang pag-asa, at hindi alam kung saan pupunta. Minsan ang naiisip mo ay nag-iisa, ngayong marami namang nagmamahal. Ay sana binangin ko na may kapal, pero hayaan mo lang. Ikaw na ang nakakaalam, basta't manalig ka lang sa Kanya. Sagot at ikaw ay magtiwala. Pag-ibig ang madarama At ang isip mo muling tatalima, giginhawa at sa karila ng mundo, ika'y muling makakasama ko. Darating ang oras na ika'y mangangamba at manghihina ang iyong pananampalataya. Darating ang panahon na ika'y magtatanong, bakit ganito o bakit ganon? Sadyang ganyan lang ang pagkakataon, pero hayaan mo na. Ikaw na ang nakakaalam, basta't manangin ka lang sa Kanya. Sagot mo makikita at ikaw ay magtiwala. Pag-ibig ang madarama at ang isip mo'y muling tatalima, giginhawa at
saan pupunta. Minsan ang naisip mo ay nag-iisa, yung marami namang nagmamahal. Kaysa namin ang ingkong na may kapal. Pero hayaan
sarili, hindi sa lupa, kundi sa langit. Gagawin ang lahat upang makamit, hindi sa lupa, kundi sa langit. Sa piling mo, ikaw
Magtatayo ang lahat. Ang maraming bukal ng pagpapala, ang iyong pagabasbas ay manaog nawang masagana sa iyong sambayanang gumanap ng pagunita sa pagkamatay ng iyong anak na siyang pagabuhay ng nagtitiwala. Ang iyong pagpapatawad ay sumapit nawa sa tanan. Ang iyong pakikisamang maaasahan ay iyong ibigay. Ang pananampalatayang banal naway maging matibay. Ang kaligtasang walang maliw ay patagin mo ng lubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Amen.